Okay. Good day mga ka-airsoft. Ayan. Ano ba ito? Ano yan? Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bali ngayon, meron tayong visitor si Sir June. Taga saan po kayo, Sir? Apalit. Ayan, si Sir June from Apalit, Pampanga. So, ang unit na kukunin sana ni Sir is yung Sun Viper natin na John Wick. So, meron tayo ditong Sun Viper ito. Ayan. Actually, Sir, kung papapiliin mo rin ako, Sun Viper or John Wick, mapatay one man to. Hindi ako Sun Viper or John Wick. Sun Viper or Staccato, mapatay one man to. Dito pa rin ako sa Staccato. Kasi, pwede ka dito, Sir, kunwari, kung collector ka. Pang-collect talaga siya. Pero kunwari, ikaw yung maglalaro-laro kayo, kunwari kayo magpapamilya, maglalaro kayo, hindi kasi pwede ko. Or kayo magkukumpare po, magkakamag-anak, maglalaro kayo, hindi pwede si John Wick doon. Kasi, Sir, ang John Wick po is limited edition lang siya. Syempre, kapag limited edition, yung parts niya, Sir, limited lang din. Kaya hindi ko siya pinupush sa'yo. Tsaka, yun nga, kunwari lang, Sir, nagkabangas yung slide niya, kailangan magpa-part out tayo sa iba pang Sun Viper. So, ang hirap hagilapin ng mga extra parts nila. Unlike sa ganito, Sir, na kunwari lang, Sir, na nasira yung magazine mo, madali lang po. Ano po? Kasi, ano siya, kumbaga, wala siyang tatak na parang dyan. Yan po. Kaya mas madali po, mas mahirap kapag nasira po ang Janit natin. Hindi siya pwedeng daily use. Sa Staccato po, pwede. Asan ng magazine? Ito pala. Okay, ang unit ng nakuha ni Sir is the 2011 na Staccato na 5.1. So, nagpalagay na rin si Sir ng laser. So, ito yung laser ni Sir. Ayan. Okay, then meron na rin kasama si Sir na doctor sight. So, ito siya. Ito yung, kita ba? Ayan, ito yung doctor sight niya. So, lagyan mo yung label na. Oh. Bali yung ano ni Sir is dalawa na. So, sobrang daya mo kaya, Sir. Kasi may ganito ka na, may laser ka pa. Actually, Sir, kahit yung laser kasi, pag itutok mo lang yan sa target mo, kung ano yung matatapatan ng laser na yan, yun yung tatamaan niya. Depende rin, Sir, kunwari kasi baka mamaya mahangin yung bala mo. Hindi ganun ka-accurate. So, iba yung tatamaan. So, ayan. Ano pa ba? Then, si Sir is may libre siya na, may freebie siya na Bigman Tactical Bag. Then, meron din siyang, binigyan ko si Sir ng .30 na BB polish. So, ito, Sir, iba siya sa mga natural lang na bala na, ito, kulay white. Ito kasi, Sir, parang mas pinadula siya. Tsaka, yun nga, mabigat siya. From 0.20 to 0.25, then magja-jump tayo sa 0.30. Para sa akin, Sir, medyo ano mo muna siya. Gamitin mo muna siya sa mga 0.20, 0.25. Parang ibe-break in mo siya. Then, ayun, ginagawa pa niya yung free mo set. Okay. So, before tayo, Sir, mag-start mag-firing, mag-spray po muna tayo ng silicone oil. Sa pag-spray, Sir, isa dito sa magazine tsaka sa unit. Sa magazine muna tayo, Sir. Sa magazine po, ito. Ito yung output bulb. Ito, Sir, ito, Sir, yung
hinahampas ng hammer para mag-release siya ng gas. Para mag-blow back yung airsoft natin. Tapos, dito sir, ito sir, dito tayo maglalagay ng gas. Okay po. So, kailangan yung dalawang bulb po na yan, sir, lagi siyang nai-sprayan ng oil or laging may oil. Hindi man lagi ka mag-i-spray. Kada makita mo lang siya, sir, na kunwari gagamitin mo siya, nakita mong tuyo yung mga part na kailangan nating isilikon, kailangan basa po siya ng oil. Okay po. Kasi, sir, kaya yan kailangan ini-spray yan. Meron siya mga rubber o-ring na once na natuyuan siya, lumutong, doon nag-i-start yung leak. Kaya kailangan, sir, ganyan, spray dito. Dito, sir, hindi dito. Okay mo. Okay po, tornilyo po yan. Then, dito, sir, itong output bulb, pag ini-sprayan to, slightly press. Para papasok yung oil. Okay, slightly press, then spray. Yun. Kapag hindi mo yan na-press, sir, yung oil nasa labas lang. Apo, hindi siya pumapasok sa loob. Okay, ganito kasi ang itsura ng bulb po sa itong bulb na to. Ganito ang itsura niya. Parang ganito, pero iba po to. Ayan. Meron siyang mga o-ring sa loob. Ayan, yung black na to, ayan, yung black na to, yan yung o-ring na nasa loob na kailangan na i-sprayan siya ng oil. Tsaka sir, meron kasi yan yung sa main bulb dito, na main o-ring, ganito yung kalaki. Once na lumutong, doon nagkakasingaw. Kala nila dito. Ito kasi sir, nasisira lang to kapag mali ka ng paggagas. Yung kapag hindi siya nakasentro. Pag hindi siya nakasentro, tapos dinidiin mo, doon siya nag-i-start masira. Kaya kailangan pag magagas tayo, nakasentro yung sa gas natin. Then, ayun. Dito naman tayo sa mag-i-spray sa unit. Ito sir, kapag i-access mo siya, mag-i-spray ka or lalagyan mo siya ng oil, i-slide mo lang. Ayan, ganyan lang. I-slide mo. Then, sa unit naman tayo, sir. Sa unit natin, itong staccato, mga ka-airsoft, ano siya, 2011 siya. So, kapamilya siya ng 1911. Meron siyang mga safety features. Unlike sa Glock na wala. So, ang safety features niya is itong beaver tail, yung sa palm. So, kailangan kapag magpo-firing tayo, nape-press siya ng palm natin. Kasi once na hindi siya na-press, hindi siya magpo-fire. Okay? Then, meron din dito itong ambi. Ito yung isa niyang safe. Ito yung ambi. So, once na kunwari, nakasana natin siya, then, tsaka mo siya ma-access. Mamaya, ituturo ko sa'yo, sir, kung paano siya i-access. Okay. Then, ayun. Dako tayo sa pag-spray. So, open slide natin, sir. Then, lalak. Then, dito kayo mag-i-spray. Itong ibabaw na to, sir. Okay. Okay po. Then, dito. So, 1. Then, dito. Dito, sir, importante naman mag-spray tayo dito. Kasi once na nauubos yung bala natin, meron tong force na tataas siya para mag-open slide. Okay po. Kapag hindi yan na-spray yan, sir, kasi, syempre, bakal to bakal, may friction, nauupot. Kaya kailangan may oil para hindi maubos yung bakal niya. Then, ayun, ang maganda dito, pinakita ko sa iyo, sir, yung sun viper kanina. Di ba, ang lakas ng kalog. Ito, sir, wala na. Okay, yung kalog niya na forward and backward, yun yung in-upgrade natin. It calls, fixed outer barrel. Ngayon, kung aalugin niyo siya ng left and right, hindi yun tama. Then, up and down. Yung iba kasi, sir, sinacheck, sinasabi nila, okay, ano siya pala, naka-fix na pala siya. So, inaalog nila. Mali naman yung pag-alog. Hindi siya up and down and left and right. Pag pumuputok tayo, yung barrel natin is forward and backward. Kaya, ang pagtingin ng pagka-fix ng outer barrel natin is forward and backward. Not upside down and left and right. Okay? So, after we spray, release, then rest. Okay. Sir, kapag itatabi mo pala siya, ay kapag kunwari, nag-spray tayo, diba, pagka-release mo ng slide, make sure, sir, na naka-rest siya. Para, kunwari, nag-load ka na ito, pinasok mo siya, minsan kasi, sir, may nangyayari, pumuputok.
Kaya kailangan lagi naka-rest po siya. Okay? So, ayun. Then, sa paglagay naman tayo ng bala, kapag sir maglalagay ka ng bala, make sure na hindi mo siya nabibitawan. Kasi ang dami po namin nakikita nababasagan ng ganito. Dahil sa Opo, kasi minsan nasa pinakababa na tapos tsaka nabibitawan eh. Ang lakas nung parang puwersa nung spring. Kaya nababasag. Then, sir, sa magazine, mag-iingat po tayo kasi minsan, actually madalas, lalo na sa mga newbie na nape-press nila to accidentally, then nalalaglag. So, kapag sir nalalaglag yung magazine natin, doon nag-i-start yung leak. Tsaka minsan nga, ito lang kasi yung ano dito sir, yung plastic. So, the rest metal siya. Kaya ito yung takaw na babasag. Ayun. So, pag maglalagay tayo ng bala, dahan-dahan yung pagbaba, sir. Then, kung hindi ka pa ganong gamay, pwede mong ikalang tong thumb mo. Para kung mabitawan mo, sa thumb mo tatama. Okay? Kami kasi kaya na namin i-ano eh. Then, much better if may reloader kayo para hindi na kayo mahirapan na isa-isa kasi minsan yung bala nalalaglag. So, ayun. Then, ayan. Pag may reloader ka, saglit lang yung paglalagay ng bala. Then, ayan. Ganito sir yung tamang lagay ng bala. Okay? Naka-alternate siya. Left and right. Okay? Kapag ganito yung lagay mong bala sir, maganda kasi maganda yung feed niya sa unit. Then, marami ka malalagay na bala. Okay po. Pag may bungi, ano lang sir, baba mo yung spring din, kalugin mo lang hanggang yung maging ganito. Okay po. Then, ang capacity pala na magazine sir is, ang suggested ko lang is 20 to 25 na BBs. Ang alam ko kasi sir, nasa 27 to 30 to eh. Wag natin masyadong PPN mga ka-airsoft yung spring kasi syempre spring yan, kapag lagi siyang nakapipi, masasanay siya. Eventually pagtagal, hirap na siyang umunat. So wala na siyang force para itulak yung pala. Kaya wag natin masyadong pinupuno. Then, ito pala sir, kasi lately may mga nagpapa-repair sa amin ng magazine. Nagiiwan sila ng bala. Nakatabi yung unit nila na may bala sa magazine. So, huwag tayong mag-iiwan ng bala sa magazine mga ka-airsoft. Safety na lang din, tsaka safety na lang din sa unit nyo. Safety para sa inyo, tsaka sa unit nyo. Okay, then, bawal din tayong mag-iwan sir ng gas sa magazine. 3 to 5 days okay lang, pero mga weeks pataas, kailangan sir pasingawin mo or ubusin mo siya. Okay? So, may bala na, then, sa gas naman tayo. Yung mga unit kasi namin, sir, upgraded na siya. Yung iba kasi, naglalagay sila ng 5 to 10 seconds. Pero kami, sir, 2 seconds is enough para ubusin yung nilagay natin. Yung halos 1 round ng magazine. So, ayun. Okay. So, ito, sa paglagay, slide natin. Then, sa paglagay, upside down, sir. Huwag nakahiga or nakataob. Upside down, then, bago mo siya i-den, sir, kapain mo muna. Pag feeling mong, hindi na siya gumagalaw, nakaupo na siya sa parang rubber, tsaka kayo magbibilang. Okay? So, kapain din, tsaka kayo magbibilang. 1, 2. So, ayun. Ganun po ang tamang paglalagay ng gas. Once na ganito ang paglalagay ng gas, sir, ito yung sira. Bakit ganito? Tapon mo na. Balik mo doon. Mapapasok kayo dito. Alugin mo pa. Ay, sisiyaw na. Ilabas mo na. Ang lamig. Pag once na ang paglalagay nyo, sir, is may sumisingaw na ganyan, stop nyo po. Kasi ibig sabihin, hindi po mapasok yung gas sa loob. Sayang lang po yung gas. Kaya kailangan, sir, ganyan. Okay po, walang sumisingaw sa gilid. So, kala ko ito yung sumisingaw, yung pala yung gas.
So, ayan, kapag may gas na, sir, ibalik mo lang to. Then, ito na. May gas na, may bibis na din, na-sprayan na rin natin ng oil. Next thing to do, sir, pasok natin yung magazine, malakas. Make sure, sir, na narinig mo na nag-click siya. Kasi kapag yan, sir, tinulak mo lang ng dahan-dahan. Kala mo nakalock. Pero, hindi pa po. So, malalaglag yung magazine natin. Kaya, kailangan malakas. Sa pagkasa hatak, tas bitaw. Huwag nyong hatak, tas dahan-dahan nyo ibabalik, sir. Kasi, ayaw po ng baril yan. Then, ayan na. Nakababa na, sir, yung hammer. Ready to fire na yan. So, ito, dito kayo tuturo yung yung sa ambi nga. So, kunwari sir, di ba, kinasa mo na siya, then hindi ka naman agad magpa-fire. Kunwari, itatayo mo yung target. Meron tayong safety na, ito. Ito. Itataas mo lang to, sir. Daming abala. Itataas mo lang yan, sir, then hindi yan magpa-fire. Ayan, tama. Hindi yan magpa-fire. Ayan, kasi naka-safe po siya. Okay po. Then, kapag magpa-firing na kayo, tsaka nyo lang siya ibababa. Kung kanan ka dito, sir. Kung kaliwete, dito. Okay po. Then, ayan, sir. Kapag magpa-firing, kailangan na pa-press tong beaver para puputok siya. Okay? So, iabot ko siya sa'yo, sir, naka-safe. Nakataas to. Kaya na magbababa kapag magpa-fire na po. Wait lang, sir. Tapat ko lang yung camera. Okay, sir. Sige, sir. Firing. Di ba nakatawa kumama? Ayun, sa ulo, sir. Babaonte. Sige, sir. Ubusin nyo po. Para mag-open bolt. Ayun, nag-open na. Okay, sir. So, nag-firing tayo. Naubos na po yung bala. Normal na mag-open slide siya. So, parang tunay na barrel. Once na naubos na po yung bala, mag-open slide. May lumabas na oil. Nag-open slide. So, kunwari, sir, magre-reload ka pa po. Gusto mo pa mag-fire. Gawin mo, sir. Reload mo to. Kahit wag mo muna siyang i-release. Wag mo munang i-release yung slide. Then, reload ka ng gas. Tapos, ang gagawin mo lang dyan, sir, papasok mo lang yung magazine. Then, release mo lang tong slide. Then, ready to fire na po yan. Okay. So, hindi mo na siya need na ikasapa. Kasi pag yan nakasama pa ulit, sir, posible magbara. Ipit. Opo. Pero, ayun, iwasan natin nagdodoble kasa kasi minsan, hindi naman nagbabara. Pero, minsan kasi, sir, nababasag yung inisprayan natin kanina, yung nozzle. Okay po. Ayan. So, kapag, kunwari naman, sir, tatabi mo na siya, ayaw mo na, tapos ka na, release mo lang yung magazine. Una muna yung magazine, sir, ha? Release yung slide. Then, tsaka mo siya i-rest. Okay po. Kasi, sir, ang ginagawa nung iba, ganito. Pagka open slide, nire-release yung slide. Then, ang nagagawa nila, nare-rest nila. So, pumuputok. So, masama po yun, sir. Hindi siya safe sa unit mo. Hindi siya safe sa paligid mo. Kaya kailangan ang gagawin mo, sir, una muna tong magazine. Okay? Then, tong slide, then tsaka mo siya i-rest. Okay. Kasi kapag ganun, lagi yung nakakasanayan mo, sir, na yung tulad ng iba na inuuna yung slide before yung magazine,
then pumuputok, ang masisira naman sir sa'yo is yung unit mo kasi napepersa siya. Kasi hindi natin pwedeng dina-dry fire yung unit natin. Okay, hindi pwedeng pinapaputok ng walang bala. Okay. Then sa magazine, tulad ng sinabi ko sa iyo sir, kung kunwari ngayon maglalaro ka, bukas hindi, pero kinabukasan maglalaro ka, okay lang na hindi mo siya pasingawin. Okay? Then kapag kunwari weeks or months mo siyang hindi lalaruin, make sure na papasingawin mo siya. Then, i-sprayan mo siya ng oil para may baon po siyang oil. Okay po. Then, ano pa ba? Then, sa unit mo, sir, 12 kg lang yung recommended na gas sa'yo. Hindi tayo, meron kasing 14 kg. So, ito kasi, sir, meron lang siyang specific na unit na pwedeng gamitan. So, lagi mong gagamitin lang, sir, is 12. Okay po. Laging 12 lang. Huwag ka magpo-14, sir. Hindi niya kakayanin kasi. Tapos, ano pa ba? Itong mga accessories mo kasi, sir, di battery. Pero ang battery lang yan, if ever na malobat. Meron naman sa mga naggagawa ng mga relo. Okay. Yun lang po yan. Hanapan nyo lang ng kasukat. Pwede naman po. Anyway, meron naman sa mga online, sir. Then, yung unit mo pala, sir, naka-optic sight siya sa front. So, if ever na ayaw mo man na itong gamitin, pwede mo siyang tanggalin. Nasa iyo po yung tools. Tatanggalin mo to, then magagamit mo to. Ayan. Ano lang talaga to? Free nilang talaga to ni Big Man. Kasi ang gwapo niya po. Tsaka meron talaga siyang nakaabang na parang plate dito. So, kung ayaw nitong gamitin, pwede naman po to. Ma-accurate din to, sir, kasi naka-optic siya. So, kitang-kita mo yung target kapag ito rin yung gamit mo. Okay po. Then, ano pa ba? May tanong ka pa pala, sir? Wala naman mo. Wala na. At, Tapos, sir, dito kay Big Man kasi, dahil dito mo siya binili sa amin, lifetime warranty. Dati, lifetime service lang. Service warranty. Pero, dito, lifetime warranty. So, if ever na masira po, may nagka-problema sa kanya, kunwari, minor, sumisingaw yung magazine, tawag ka muna sa amin, sir, then, pwede ka kasi naming i-guide. Magagawa mo yon kapag singaw-singaw lang. Pero, kunwari, sir, nabalita namin, nagra-rapid fire na siya, ganyan-ganyan, major na yon, pwedeng dali mo na sa amin. Huwag mong ipapagalaw sa iba, or huwag mong gagalawin, sir, kung hindi ka namin sinabihan. Ayun. So, ayun. Ano ba? Tagal ko na kasi hindi nagde-demo. Pero, ayun. Sa ano pala, sir, sa oil, bawal tayong gumamit ng WD-40, mga oil. Kasi meron silang silicone content na nakakapagpalutong sa mga rubber natin. So, meron lang specific na silicone oil para sa unit natin. Okay. Okay, mga Keresoft, si Sir June from Apalit, Pampanga. Ang unit na kinuha is the 2011 Staccato. Ayan, napaka-pogi. Loaded siya ng accessories. May sight ka na, may laser ka pa. So, ayun mga Keresoft, thank you for watching.